e-bike ngayon. Ang ilan sa kanila nakikipagsabayan pa sa mga malalaking sasakyan. Kaya naman gusto na ng LTO na gawing mandatory ang pagpaparehistro ng mga e-bike. Nasa frontline ng balitang yan. Aantayin ko po yung ibang mga comment ng ating mga ka-EV natin dyan. Antayin ko dyan, ay comment nyo lang dyan sa ating comment section yung mga suggestion nyo, suggestion nyo, ano ba ang pwedeng gawin ng LTO, ano ba yung pakiramdam mo, diba? Pwede mong sabihin dyan sa ating comment section at bigyan natin ng part 2. Kamusta mga ka-EV? Welcome sa panibagong episode ng Go E-Vehicle. Okay, guys, ito na yung ating pong part 2 ng ating pong reaction video patungkol sa pagpaparehistro po ng e-bike. So guys, shout out muna pala sa lahat ng mga nag-comment. Hindi ko na po babasahin yung mga pangalan nyo. At alam nyo kung sino yung mga nag-comment dito. At iilan lang po ang aking babasahin kasi kung babasahin ko po lahat ng mga comment nyo ay baka hindi po tayo matapos. Siguro yung mga first 10 or kung ano yung mabasa natin, no? Pero shout out pa rin sa inyo mga ka-EV. At sa mga subscriber na natin, shout out po sa inyo. At meron na tayong mga viewers dito, almost 2,000 viewers na tayo, no? At pasensya nyo na kung hindi pa ako nakakagawa ng ating pong mga review ng mga EV dito sa ating pong channel. At by next month, magiging maayos na po ang ating pong review. Okay, at marami tayong mga EV, mga bagong EV na i-release po o i-review by next month. Okay? Okay, umpisa na natin yung mga comment ng ating pong mga viewers dito sa ating channel. Okay, syempre, ito yung kanilang mga reaction, comment, suggestion, at opinion patungkol po sa pagpaparehistro po ng ating pong mga e-bike. So guys, ito na. Unahin natin to. Sabi niya rito, pasensya na, medyo namamalat tayo ay sinipon na medyo may plema tayo ng konti. Pero anyway, babasahin natin ng maayos to. Okay. Dapat ang mga e-bike owners, drivers, ay may driver's license para alam nila yung traffic rules and regulation at bawal sa minors na gumamit dahil wala silang alam sa mga traffic rules. Okay? Ito po yung unang sinabi niya. Sabi niya rito, at para sa pagrehistro ng e-bike, sang-ayon ang may pera, pero dagdag pabigat sa ibang tao na nangangailangan, lalo na sa estudyanteng nagpa-part-time na iyon. Okay, napanood niya po yung video natin, yung video nung news, no, na estudyanteng part-time. Okay? Sabi niya, ang kanilang inaasahan para matapos sa pag-aaral. Ang ating layunin ay makatulong sa kapwa nating Pilipino at salamat po ng marami. God bless us all. Okay? Ang isa po sa nasabi niya, dapat daw na meron pong driver's license. Okay? Kapares lang po kami ng opinion dito at mamaya kung meron pa akong masasabi ay akin po sasabihin mamaya sa outer part or sa pinakadulo ng video na to. Ano ba yung opinion ko? Ano ba yung suggestion or recommendation ko pagdating po sa issue na ito? Okay? Sabi niya dito, sidecar pa rin ang hari ng kalsada at prinsipe ang e-bike. Okay? Sidecar daw. Okay ha? Wala akong sinabi dyan. Pero, of course, yung mga nakikita kasi ito no? Hindi natin maikakaila o maililingid na may mga tao talaga na barumbado pagdating sa kalsada. Okay? Ang ganda, kagaya na sabi ko, ang ganda pakinggan ng hari or prinsipe ka ba? Pero in a negative way kasi mga ka-EV. Pangit pa rin para sa ating mga e-bikers o e-bike user na sabihin hari or prinsipe, di ba? Kasi para tayong nagsisiga-siga sa kalsada. So, mali pa rin po yun dahil pare-pares lang po tayo mga Pinoy na gumagamit po ng kalsada o privilege na gumamit ng kalsada. So, okay. At yung pangatlo,
para message to para sa LTO. Sabi niya, kailangan kasi ng pera ng LTO. Ha ha ha. Noon nga nung pandemic, nung hindi man ang bike to ha, hindi to e-bike, nung hindi man ang bike, gusto iparehistro noon. Ha ha ha. Okay. Napanood ko rin yung issue na to, na syempre no, lumobo yung population ng mga bike sa daan dahil nung pandemic, alam niyo na naghanap ng ibang masasakyan o magagamit na transportation ang ating mga ka-EV or ating mga kapwa Pinoy noong pandemic. So napanood ko lang tong issue na to, pero hindi naman to natuloy. So siguro naging suggestion lang ng LTO na medyo dumadami kasi. So okay, eto na. Ang disiplina hindi nakukuha sa pagrehistro ng sasakyan. Nagsisimula yan sa tao. May point dito ang etong si Sir or Ma'am, no? Na yun nga, nasa tao ang disiplina. Okay? Wala po sa e-bike or sa kahit na anumang sasakyan. Okay? Sabi dito, hindi sana i-implement yan kung nag-aral sana sa batas, trapiko ang nag-e-bike. Ang hirap kasi natuto lang mag-drive, nakalimutan na yata na mag-aral ng batas sa kalsada. Kaya prone sa disgrasya. Sana maintindihan din yan ng mga naka-e-bike. Okay. Tama, kailangan kasi may naalis din tayo pagdating sa kalsada. Kaya tama naman si Sir at may punto naman. Okay? O, ito naman, sabi niya, kahit naman i-rehistro yan, kung barumbado ka, barumbado ka. Dami dyan na nakarehistrong mga motor, jeep, kotse, at iba pang sasakyan. Pero, mga kasero sa daan. Pero, if tatanungin ako, if dapat nga bang i-rehistro ang e-bike, agree ako dyan. Para mabawasan yung ibang bastos sa daan, hindi marunong sumunod sa batas trapiko, dapat i-rehistro kasi paano ka huhulihin at i-issuean ng ticket, wala ka namang rehistro. Rehistro para mahuli ang ibang e-bikers na bastos sa daan. Okay, may pinopoint po ng ating pong ka-EV rito ay i-rehistro yung mga e-bikers na bastos sa daan. So, alright. Hindi naman po lahat ay pasaway sa daan sa mga e-bikers, no? Yung iba dyan ay marunong pagdating sa daan. So, hindi po nilalahat ng e-bike. Kaya lang, kagaya nga sabi ko last time, nalalahat na po dahil sa mga iilan o sa mga ilang gumagawa na mga ganitong biglang liko, walang pakundangan sa daan. So, lahat damay na po, no? Sabi niya nga rito, napansin ko, sabi niya, dami dyan na nakarehistrong motor, jeep, kotse. Tama nga naman. Yan ay mga rehistrado na. Nakarehistro yan. Malamang may lisensya yan. Medyo kaskasero or wala ding alam pagdating sa patakaran ng kalsada. So, yun nga. Mamaya, kasabihin ko din sa aking opinion yan. Okay, sabi dito, another income na naman ng LTO niya. Smiley. Okay. Okay. Lipat tayo. Sabi dito, lisensya ang kailangan i-rehistro. Okay. Next. Mga mangmang o walang alam sa kalsada ang nagmamaneho ng e-bike. Kagaya nga sabi nyo, nalalahat na kasi. So, sabi ko, hindi po lahat. Okay? Marami dito niyan sa Cavite. Lagi silang nasa gitna. Pag pinusinahan sila pa ang galit. Okay? Lagi silang nasa fast lane tapos ang bagal ng under nila. Ito ang matindi. Bigla-bigla na lang yan liliko, walang signal light. Dapat bago sila makabili ng e-bike, i-seminar mo muna sila kung paano ginagamit ang kalsada, mga walang disiplina sa kalsada. Okay? Medyo may konting galit ito, no? Kung babasahin mo to, pero medyo may konting galit. So, puno-puno ng emotion to. Siguro ito, ka-EV ay experience na kasi, kaya
nagagalit. So, yun nga, kagaya nga sinabi niya, kung may alam tayo sa batas trapiko, kung alam natin kung para lang saan ang e-bike, kung alam natin kung saan lang pwedeng imaneho ang e-bike, ay wala pong magagalit sa atin. Ito na. Para sa LTO, ayusin nyo muna yung matagal ng problema ng insurance ng number plates. So, sabihin natin plate number. Bago kayo gumawa ng ibang mga panibagong patakaran sa registration ng e-bikes, panibagong dagdag problema na naman yan, umayos naman kayo dyan sa mga gawain nyo. Nakaganon siya. Ako may motor po ako, 2019 pa, pero hanggang ngayon wala pa yung plaka niya. So, hindi pa available. So, ngayon, ang sa akin, kung i-rehistro ang e-bikes, paano yung plaka, di ba? O, kailangan ng plaka yan, di ba? So, another years na naman ang aantayin natin para sa bagong plaka. So, guys, tingnan natin yun. Yun lang, inaano ko lang na pagtanto ko lang. Yung ibang motor nga o yung ibang mga sasakyan nga, wala pang plaka. So, paano kung pang dumating ang araw na itong e-bike ay ipa-race to? So, another problem ulit, di ba? Na hindi naman nasusolusyonan ng ating tagapagpasunod ng batas. Okay? Hey, next. Sabi niya rito, ang akin lang dapat kailangan ng rehistro at may lisensya ang nagdadala. Okay? Bakit kamo? Kasi minsan ang nagmamaneho 5 years old, 6 years old. Okay? Ako, nakikita akong ganyan na estudyante, elementary, meron talaga ako nakikita nagmamaneho. So, guys, alam ko naman, sa unang tingin ko pa lang, walang alam yun sa pagmamaneho. Ang alam niya lang, gumamit ng bike. So, sa paggamit natin ng bike, di ba? Pag-jack na bisikleta. Minsan, hindi naman natuturo ng magulang na titingin muna sa kaliwa o sa kanan bago lumiko. So, guys, at wala pong ang mga bike na ginagamit ng mga bata ay wala pong signal light. So, guys, paano pa kung gumamit sila ng mga e-bike o mga e-trike? Yan ko lang yung words, no? Ang e-bike, ang e-trike, e-bike, e-cart ay isang words lang sa ating mga Pinoy. E-bikes lahat yan, di ba? Ang dapat nga din, ang EV na lang, kasi electric vehicle, okay? Yun, sabi niya rito, sus kung ano-ano ang inaatupag ng LTO. Pag-release nga ng plaka, hindi pa maayos. 2017 pa, motor ko hanggang ngayon wala pang plaka. Okay. Okay, naiintindihan kita kasi ako 2019. Ikaw pala, mas malayo pa pala yung sa'yo, no? 2017, tapos ngayon 2024 na. So, 6 years, di ba? O 6 years to 7 years na. Medyo malaking trabaho yan para sa LTO. At siguro, mamaya, sabihin ko yung opinion ko. Okay, dito sabi niya rito, para sa akin, hindi yung e-bike ang issue dyan. Ginawa nyo na naman ng pagkakakitaan niyang yan, pati ang e-bike. Ibatas nyo dapat lahat na magmamaneho ng e-bike ay lisensyado. Kung hindi yung e-bike dapat ang rehistro. Okay? Anong kinalaman ng e-bike sa mga walang alam sa daan at nagpapagitna sa daan? Kundi yung driver ang patanga-tanga, kaya dapat kahit walang rehistro basta lisensyado ang driver dahil may alam na yan. Okay, yun na po yung last natin na babasahin. Okay, medyo marami na napapahaba na yung ating pong video. Okay, guys, sa mga kaibi natin dyan, in my own opinion, okay, at syempre, yung huli nating binasa, sabi niya anong kinalaman ng e-bike sa driver, di ba? Driver po talaga ang may problema, hindi po yung e-bike. So, yun nga, kung i-rehistro ang e-bike, so gano'n ba katagal ibigyan ng plaka yan? Kasi ako mismo, may motor ako, ay ang tagal na, 2019. So, kung bibilangin mo, mga 5 years na, o 5 years may gitna, wala pang plaka. So, kung yan, another problem naman sa kanila yan. So, ang sa akin, in my own opinion lang, suggestion, siguro lahat ng driver
ng e-bike o mga e-bike user ay dapat ay meron lang muna sa ngayon na lisensya. Okay? Kung huhulihin yan, may license na kukunin, di ba? So, hindi kailangan ng rehistro para sa akin, ha? Kasi kung sabi nga nung isang nag-comment, paano uhuli niya, paano titikitan, walang rehistro. Pwede po ang lisensya na tikitan, okay? Hindi naman kailangan yung rehistro. Siguro, para sa akin, yung mga high displacement or hindi naman displacement ng tinatawag yung high wattage na lang, okay? Watts, okay? O pinag-usapan. Yung mga mabibilis na mga e-bikes or yung mga tinatawag natin na e-scooter, yun ang tingin ko na may rehistro dapat. At tinitingnan ko rin dito, mga ka-EB, yung problema na ano ang re-rehistrong engine number, di ba? Chassis number. Ang alam ko, para sa akin, ito lang alam ko, hindi masyadong kabilyar, pasensya na, ay wala pong engine number, di ba? Wala tayong kukuning ganun, or yung chassis number. So, siguro yung mga bagong mga modelo ng mga e-bikes ngayon, alam ko meron na. May mga narinig na akong ganun, at may mga napanood na rin, na may mga chassis number na. So, yung, paano naman yung mga wala? Okay? Ngayon, ka-EB, ang laki kasi nang naitulong, lalo na sa atin, mga Pinoy. Unang-una, walang emission yan. Walang usok yan nakakatulong sa environment na nakakarating ang isang tao sa pupuntahan nang hindi man lang o walang usok na inilabas yung sinasakyan nila. So, yun. Pangalawa, mga ka-EB, naalala nyo yung pandemic, ang dami kong natulungan ng e-bike. Of course, syempre nung pandemic, wala namang namasada, walang public utility vehicle na umiikot. Siguro meron man, konti lang. So, guys, ang naging sandalan nila o naging katuwang nila noon, nung pandemic, ay yung e-bikes. Lalo na yung bayo ko na, syempre, normally, nagko-commute siya dati. May e-bike kami, yun ang ginagamit niya. Papunta sa trabaho, back and forth, di ba? So, ang laking naging tulong, walang gas, magkano lang ang kuryente noon. Siguro ang tansya ko, baka 5 pesos o 2 pesos lang ang kanyang kuryente na nako-consume papunta sa trabaho. No? So, sobrang sulit, o baka wala man. Kasi alam ko ang per kilometer niya ay nasa 6 kilometers. O tingin natin, piso na lang per kilometer. So sobrang tipid nung e-bike, no? Sa mga, lalo na nung pandemic na lahat ay nagkaroon ng interest sa e-bike because of course walang rehistro. Hindi mo kailangan gumastos sa rehistro. So nakakatulong 'yon, no? So, tandaan natin mga ka-EB, ang problema dito, yung driver. So, kailangan lang siguro yung driver muna sa ngayon ang kailangan na kailangan yung may lisensya or yung mga e-bike user dapat may lisensya. Hindi pwede yung mga minor. Okay? Kasi, lahat ay gumagamit ng kalsada, di kotse, di ba? Nagmomotor, motorcycle, jeep, no? Yan, kapag nagkasabay-sabay yan, syempre, may pagkakataon na pag kamote ay sila yung pinagmumulan ng disgrasya. So, kung ang driver ay may alam patungkol sa kalsada, may alam sa traffic rules and regulation po na ipinatutupad, lalo-lalo na dito sa Maynila, ay maiiwasan po ang aksidente o mga sinasabing biglang liko. Di ba? Biglang liko. So, yung mga e-bike na hindi nagsisignal light pag lumiliko or kumakanan o kumakaliwa. So, yun. Take note, ay opinion ko lang ito. Hindi ko naman sinasabi na ito yung gawin. Opinion, suggestion lang. Kasi kapag nirehistro yan, plaka na naman ang magiging problema, di ba? Tapos, wala maibigay ang ating LTO. Siguro, habang wala pang pagpagawa ng plaka or hindi pa maayos ang sistema patungkol sa plate number, ay driver's license muna, kagaya ng ating mga ka-EB dyan na nag-suggest na kailangan may lisensya. Siguro sa mga owners po, na mga store owner,
ay siguro mai-orient nyo po yung mga bumibili sa inyo kung saan lang nila pwedeng gamitin yung ganitong mga klaseng e-bike or e-trike. So, yun ang ating pong reaction patungkol po sa nagpaparehistro po ng mga e-bikes o mga electric vehicle na mababagal lang o low lang ang kanilang speed. So guys, yun na muna. Salamat sa inyo pong patuloy na panonood. Lagi po kayo manood dito sa Go E-Vehicle kung kayo naghahanap ng mga electric car, electric e-bike, or e-trike, e-scooter, anything, basta electric, atin pong nire-review dito sa Go E-Vehicle. Guys, mga ka-EV, baka dito mo na makita ang bagay na e-bike o bagay na EV para sa iyo. Tara, let's go!